Ngayon po ay ating pong pag-usapan yung pong how to handle offense among others. Ang ating pong church ay nasa direction ngayon ng mensahe tungkol sa huling araw or end times. Sa huling araw, maraming maaring maging hadlang sa mga Kristiyano at isa na rito ay ang offense. Ito po ay internal problem ng mga tao. Kagaya po ng message last week, yung bitterness, yung po ay sama ng loob, yan po ay nag-start sa loob, nagiging puot, nagalit, hanggang sa hindi na tayo makapagpatawad. So we have to deal with that. No po. Sa huling panahon, ito, yung end times, pagbabalik ng Panginoon, isa ito sa maaring maging hadlang sa mga Kristiyano upang siya ay lumago. And many people will caught by surprise, kaya dapat tayong maging aware. Ano po? Last week, tinalakay natin ang message ng the poison of bitterness. At ang solusyon nga dito ay ang think about the goodness of God. Marami tayong maiisip kapag ikaw ay merong sama ng loob, may kawipipuot. Ito'y nakakahadlang, hindi tayo makalimot. Pero pag inisip natin yung goodness ng Panginoon, ay doon po gumagaan yung pong ating mga kalooban. And the other thing, ang sabi ni Pastor, is turn your eyes upon Jesus. Kasi pag nakikita nga natin yung gumagawa ng sakit ng ating kalooban, kumukulo yung ating dugo kapag nakikita natin siya. Pero pag we turn our eyes to Jesus, ayan, nakakaroon tayo ng ngiti sa ating puso. Pero pag nakikita natin sila, kaya turn your eyes unto Jesus. Sapagkat tayong lahat po ay may mga kahinaan at maaring ang inihuhusga natin sa iba ay mga bagay na maaring ginagawa din natin. Kahit si Lord Jesus ay hindi siya humahatol kanino man. Ito po ang sabi niya sa kanyang salita sa John chapter 12 verse 47, kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mo magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Alam niyo po, sa church, may iba't ibang uri ng ugali o personalidad, maging sa community natin. Yung iba, kagiliw-giliw, di ba? Mga delightful, mga inspiring, yung nakakasiglang kasama, nakakaengganyo. Yung iba naman, napakahirap pakisamahan. Yung iba nakakainis, yung iba nakakayamot. Kaya malilito tayo. Siguradong mahuhusgahan natin yung mga hindi natin magusto. Kalimitan, nagkakagalit ang isang tao dahil sa masakit na sinabi o yung mga sarcastic na pananalita, yung mga panghuhusga, yung mga pag nagalit kung ano-ano mga flowering words yung lumalabas sa kanya. Merong sinagsasabi ng puto kutsinta, matuwang masaya, ayan, ganyan. Yung po yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakagalit ang isang tao. Maaring yung maling pagkakaintindi. Ang sinasabi, pinaalis mo na ako dito. Hindi naman yun ang sinabi ko sa iyo. Ang sabi ko sa iyo, umusod ka lang, hindi kita pinaalis. So yung mga misunderstanding, ayan, yung mga maling pagkakaintindi, diyan kalimitan na nagkakagalit ang mga tao, yung mga maling balita, yung mga chismis na hindi totoo. Di ba? Sabi nga ni Balagtas, tunay na balita ay bihirang magtapat. Yung pagdating nito sa iba, ito po ay mayroong mga dagdag. Pangatlo po, yung pagkakaiba ng mga opinyon. Yan. Pag magkakaiba ang opinyon, nagkakagalit-galit sila, nagtatalo-talo sila. So yan po yung mga dahilan. We easily judge others kapag may nakikita tayong kakaibang pag-uugali sa kanila at nasasabi nating, Kristiyano ka pa naman, ganyan pa naman pinag-uugali mo. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Alam niyo po, sa paningin ng Diyos, ito'y pareho lang. Una, lahat tayo ay makasalanang pinatawad ng Diyos. O sino rito hindi makasalanan? Di ba? Lahat naman tayo ay merong pag-uugaling hindi maganda, pero pinatawad tayo ng Diyos. Pangalawa, lahat ay binibigyan ng pagkakataon na magbago.
kung ako hindi nabigyan ng second chance na magbago, maaring ang buhay ko ay pariwara pa rin hanggang sa ngayon. O maaring ako ay kinain na ng uod dahil sa aking mga maling ginawa, pagbibisyo, pero dahil sa pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos na makapagbago, ayun po, ito po ako ngayon ay ginagamit ng Panginoon, nagpapasalamat sa Kanya. So, walang pinagkaiba. Ito pong sa paningin ng Diyos, ito pong masamang ugali at yung pong tumitingin na siya ay masama ang ugali. Ano po, parehas lang pinatawad, parehas lamang binibigyan ng pagkakataon na makapagbago. Ating talakayin ang isang talinghaga na inihayag ni Lord Jesus about the wheat and tares, yung pong trigo tsaka talahib. Ano ba ang talinghaga? Ito po. Ito'y kwentong may itinuturong katotohanang espiritual at madalas na ginagamit ni Lord Jesus sa kanyang pagpapaliwanag at may kahulugan ang message ito, yung talinghagang ito, kaya exciting po ang mensahe natin ngayon. Alam niyo po ba na ang wheat at tares are similar in appearance? Magkamukha sila. Tingnan niyo po yung trigo at yung talahib, di ba? Yung bunga nila halos parehas. Pinagkaiba lang nila ay ang bunga. Ang grain ng wheat ay malaki at golden ang kulay. Samantalang ang grain ng tares ay maliit at gray ang kulay. Sa human history, common na ang paggamit ng wheat o yung trigo sa paggawa ng tinapay. At matagal na itong tinatawag na the staff of life. Ito sa Western countries, kalimitan puro tinapay sila. Sa Middle East, ganyan din po. Sa India, puro tinapay kinakain nila. At perfect daw ito na pagkain na kung saan ay inihilin tulad ng Diyos ang kanyang mga anak, doon po sa trigo. Samantalang ang tares o yung talahib, ito po ay masamang damo na kamukha ng trigo. Kapag ito ay ginamit mong flour sa tinapay at iniluto mo at inihain ng mainit, yung makakakain nito ay makakaranas ng pagkahilo. Yan. Pagsusuka, pagkautal, pagkalampa, at pag-hallucinate kung sobra po yung nakain. Ang sabi po ni Pastor Jesse, ewan ko, 2 years ago, doon sa kanyang teaching, yung botanical name ng damong ito ay tinatawag na darnel. Parang ang gandang pangalan, darnel. Pero ang ibig palang sabihin, talahib. Sa French language, ang meaning nito ay drunkenness. Hinango ang name nito dahil sa nakalalasong taglay nito. Sa talinghaga ng wheat and tares, nagbigay ng halimbawa si Lord Jesus on how to treat or handle tares within the church. Ang paggamit niya ng parables na ito sa kanyang pagtuturo ay naglalaman ng mahalagang instruction at applicable sa ating buhay Kristiyano sa ngayon. At dagdag pa dito, si Lord Jesus ay nag-set ng example kung paano natin pakikisamahan ng mga tares sa pamagitan ng love, sa pamagitan ng patience, sa pamagitan ng wisdom and diligence, yung sigasig, sikap. Sa paraan po kasi ng Diyos, may dalawang uri lang kasi ng tao. Yung isa ay mabuti, isa ay masama. Yung isa ay mananampalataya, yung isa naman ay hindi. Ang isa ay ligtas, ang isa ay nawawala. Ang isa ay trigo at isa ay talahib. Ang tanong, alin kaya tayo dito? Don't worry. Nung tayo hindi pa nakakilala kay Lord, sigurado, doon tayo sa opposite. Pero dahil tayo mga anak ngayon ng Panginoon, tayo ay na-save, tayo pinatawad, tayo ay iniligtas, sinisigurado ko na tayong lahat ay mga trigo. Pero kinakailangan pagsikapan natin ang ituturo ngayon sa atin ng Panginoon. Kailangan nating i-develop ang karakter na ito para makita sa ating bunga kung tayo nga ba talaga ay trigo. Ano po? Sa Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Okay, mag-reading study po tayo. Inilihad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao,
dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting bini ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ay may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." So makikita natin sa talinghaga na binasa natin na may dalawang klase ng manghasik o yung nagtatanim. May dalawang klase ng binhi o yung pula. At meron dalawang ring paglalagyan ng inani. Dito po sa Matthew 13:37-40, ito po. Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao. Doon sa paliwanag niya po doon sa kahulugan ng talinghagang yan. Ito po sabi niya, ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Remember, ang ating pong church ay gumigiya sa mensahe about end times. Sapagkat nakikita na natin ngayon yung mga palatandaan, mga warning signs na ibinibigay sa atin ng Panginoon na nakasulat sa salita niya. Ito'y nararanasan natin kapag tayo tumingin sa ating paligid. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Di ba sabi, rumors of war, earthquakes in various places, mga pestilence. Ayan po, nararanasan na natin yan, nakikita na po natin. So ito po, itong talinghagang ito, ipinaliwanag ng Panginoon na ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi. At ang bukid ay tayo po. Yung binhing mabuti ay yung mga anak ng Diyos at yung binhing masama, yun po yung mga anak ng dyablo. At sa huli, aanihin sila ng mga anghel, titipunin yung mga masama, susunugin, tayo naman po ay makakapiling ng Panginoon. Gaya ng sinabi ni Lord Jesus, tingnan niyo po, ang bukirin ay ang sanlibutan kung saan ay in-establish niya ang kanyang church dito. Sa John 17:14, sabi ni Lord dito, naibigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinapotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. The church is not of the world, but within it. Hindi tayo makasanlibutan pero dito tayo naninirahan. Tingnan niyo po yung mga isda. Matagal na panahong sila ay nasa dagat, maalat, pero pag iniluto mo, kailangan mo pang lagyan ng asin. Hindi sila naapektuhan ng alat na kanilang ginagalawan. Environment nila. Tayo po, nandito tayo sa libutan pero hindi tayo taga rito. Dapat hindi tayo affected ng mga nangyayari sa paligid po natin. Gaya ng sinasabi rito ng Panginoon. Gayon pa man, sabi ni Lord, si Satanas ay busy din sa pagtatanim sa parehas na bukirin at ginagamit niya ang bahagi ng katotohanan tungkol sa Diyos. Siya ang tagapagtatag ng mga false religion. Ang mga counterfeit Christianities na ito ay yung mga tagapagturo ng baluktot na katotohanan. Marami po niya naglipana. Sabi ni Lord, sa pagbabalik niya in my names, maraming mga ngaral, maraming darating sa aking pangalan. So, ginagamit nila ang pangalan ng Lord Jesus pero yung kanila namang katuruan ay halos taliwas po doon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kinakailangan po yung ipahayag sa lahat upang mabuksan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Kaya dapat natin itong ipahayag sa lahat na ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Amen. Hindi siya tao lamang.
Hindi maraming other ways. Siya lamang ang daan. Wala na. Hindi tayo dapat babase sa mga kasabihan, sa mga filosofiya. Hindi tayo babase dapat sa mga pamanhiin. Hindi na tayo dapat nabubuhay dyan. Hindi rin tayo dapat sumasamba sa mga inanyuan, sa mga idolo, sa mga estatwa. Hindi yan ang Diyos. Ang tunay na Diyos sa binabanggit sa salita ng Panginoon, siya ay Spirit. And is longing to worship Him in spirit and in truth. So, ito pong mga kaaway ng Diyos, ito pong Diablo, sila rin po ay busy na nagtatanim sa parehas na bukirin. Ito po yung sanlibutan. Tayo po lahat ito ng mga mananampalataya na nagkiklaim. Kapag dito sa Pilipinas, almost 95% ay Kristiyano, pero hindi lahat. Kalulungkot, nakakaunawa po ng salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga itong ipahayag ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa kanila. Hindi natin trabaho na baguhin ang kanilang buhay. Hindi natin trabaho na sakalin sila para pilitin na baguhin yung kanilang buhay. Ang trabaho lang po natin ay dalahin sila sa paanan ng Panginoong Yesus. At ang Panginoon na ang bahala. Siya na po ang gagawa sa kanila. Kagaya po na nangyari sa marami po sa atin. Ito'y naniniwalang mayroong Diyos pero hindi kinakilala si Lord bilang Diyos at tanging tagapagligtas. Para sa mga ito, mayroon pang ibang paraan ng paglapit sa Diyos. Hindi lang sila sa sanlibutan nagasik. Hindi lang sa sanlibutan nagasik si Satanas ng kanyang binhi. Kahit mismo sa loob ng iglesia ng Diyos ay naglagay din siya ng mga false brethren o huwad na kapatiran, huwad na manggagawa at yung mga nagkokos ng offense. Di ba pinaliwanag din sa atin ni Pastor yung demonic infiltration? Kala mo, kakampi mo na siya, tagal mo siyang kasama. Pero yung demonic infiltration, hindi siya yun mismo, pero yung input ng Diablo o yung espiritu ng Diablo pag pumasok sa kanya, yun ang susundin niya. So, sa church ay napapasok din. Gayunman, hinayaan ito ng Diyos. Ang sabi niya ay huwag bunutin, di ba? At baka madamay pati ang trigo. Ang mga ito'y mukhang mga reliyoso, mga banal, at hindi mo pagkakamalang masamang damo pala. Una, ito ang kailangan natin gawin. Guard yourself. Do not be infected by the attitude of tares. Kailangan bantayan natin ang ating sarili. Capture the thoughts, yung mga negative thoughts. Hindi dapat tayo do not be infected by the attitude of tares. Sabi doon sa Matthew chapter 13, 25-26, sabi niya, isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, di ba? Sabi doon, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumito din ang masamang damo. Dito'y makikita natin na may kaaway ang Diyos at nagpupunla ng masamang binhi habang ang tao'y unaware o natutulog. Yung pong unaware ay hindi niya namamalayan na siya ay nag-drift away o hindi niya namamalayan na siya ay nahuhook na sa ibang bagay. Hindi niya namamalayan na nawawalan na siya ng gana sa pakikinig. Hindi na makatagal, lalo na ngayon dahil tayo po ay ginagamit natin ang media. Nanonood lang tayo ng live, face-to-face. So, bihira ang makatagal na nakaupo, na nakikinig talaga. Marami ang abala, marami nakikinig, nakahiga. Nakikinig, nagsa-cellphone. Nakikinig, may kinakausap na iba. Nakikinig, patayo-tayo, paikot-ikot kung saan. Then babalik, tapos na ang pakikinig doon po sa ating live. Don't worry kapatid, ito'y paalala sa atin ng Diyos. Kung ikaw man ay tinatamaan ng mensaheng ito, it is now the time na tayo po ay ma-aware, sa ginagawa sa atin ng kaaway ng Diyos. Amen. Pinupunlaan niya. Dito'y makikita natin ang kaaway ng Diyos na pupunla na masamang binhi habang ang tao'y unaware o natutulog.
Kagaya nga na sinabi sa talinghaga na magkamukha ang binhi na ito, identical in appearance, at malalaman mo lang ang pinagkaiba nila sa bunga pag sila ay nag-mature na. Sabi po dito sa Matthew 7:15-20, ito po, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Makakapitas ba ng ubas sa mga tinikan o ng mga ibos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi ba aring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno? Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Okay, kailangan nating i-balance yung ating buhay pananampalataya. Mag-check tayo. Kasi sa bunga daw po makikilala. Hindi mo naman pwedeng bunutin. Ano po? Baka madamay ang trigo. Tanging Diyos lamang at wala nang ibang makapag-aalis nito. In Matthew 13:30, di ba? Hayaan ninyong magkasama silang tububo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbikisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Napakaganda po noon. Ay huwag natin hayaang tayo ay madala nila sa mali nilang gawi. Bagamat sila ay mukhang mabait, makikilala natin yan sa kanilang mga bunga. Huwag tayong sasama sa mga reklamador. O, may kakilala ba kayong ganon? Na kapag kasama mo, ang lagi nila kinukwento sa'yo ay reklamo ng buhay. Yung mga opinionated na tao, may tinuturong ganito, meron siyang kakaibang opinion. O, ito po yung mga negative thinker na tao. Huwag tayong magiging mga baka, yung oo na lang ng oo lagi. No, kailangan maging mapagbantay tayo. Guard yourself. Ano po? Pangalawa, be cautious in dealing with tares. Do not judge them. They might be immature with. Ano po? Huwag natin silang husgahan. Baka sila ay mga immature pa lang, pero trigo pala. So, maging cautious tayo sa pakikipag-deal sa Kanya. In Matthew 13:27-29, ito sabi niya, kahit lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan, sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi? Ayan, ang inasik ninyo sa inyong bukid. Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga yon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Alam niyo po, sa church may iba't ibang uri ng ugali o personalidad ng mga Kristiyano, di ba? Sinabi ko po sa inyo, yung iba ay delightful, kagiliw-giliw. Yung iba ay mga inspiring, nakasama, nakakasigla. Yung iba ay nakaka-engganyo, fascinating. Yung iba naman ay napakahirap makasamahan. Pinipilit mong mag-adjust para lang sa kanya, pero talagang napakahirap pakisamahan. Yung iba naman ay nakakainis. Iba naman ay nakakayamot. Kaya malilito ka eh. Kasiguradong mahusgahan mo ang mga hindi mo gusto. Ang mga animoy trigo sa church, ito yung mga nag-spread ng mga destructive attitudes and ideas na nakaka-impluwensya sa tunay ng mga kapatid na maging negative. Ayan po ay naranasan. Naranasan ng church natin. Maraming naapektuhan yan. Ng kanilang mga destructive attitudes, sila ay na-impluwensya ng mga maling idea. Nung una nag-akla sila, lumayo sila, pero nung na-realize nila, nagkaroon sila ng realization, so bumalik sila, nakita nila yung kanilang kinalagyan dati, na sila ay na-deceive. So ito yung mga kapatid na mga negative, suspityoso, mapaghinala, yung mga cynical, mapamintas, yung sarcasm, mapanuya, yung mga doubtful, mapagduda, lagi nilang pagdududahan. Amen. But we must be slow to judge, remembering that church members are not all equally converted. So wag natin silang i-judge kahit sila ay ganyan, pero be cautious. Maging mapagbantay po tayo on how to deal with them.
Pakitaan natin ng pag-ibig, panalangin natin. Yes. Kasi yan po talaga ang church. Hindi naman talaga lahat equally converted. So meron talagang mga pasaway, pagtsitsigaan mo, yung pala, siya pala ay trigo. Alam ng Diyos kung sino-sino ang sa Kanya at kung sino-sino ang hindi at inaalaw niya na pareho itong mag-grow. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi po rito, ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ayan po, kilala ni Lord kung sino ang sa Kanya. Gaano tayo katyaga sa ating relasyon sa mga kapatiran? Dito po sa James 5:9, huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. So, libutin na natin yan, yung mga hinanakitan, tampuhan, samaan ng loob. Magbabati rin naman dapat gawin na ngayon na. Amen. So, pagtiyagaan natin ang ating relasyon sa kapatiran natin, kailangan pagtibayin natin. Ephesians chapter 4:29, huwag kayong gumamit ng masamang panalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan na makaririnig. Ayan. Kailangan yung ating mga salitang sinasabi, kahit sa kwentuhan, papakinabangan ng mga makaririnig. Pangatlo po, ito po, be patient with all kinds of people. Tears can help you develop your patience. So, maging patience tayo at maging mabait tayo sa pakikitungo. Sa lahat po, maaring yung talahib makatulong sa'yo para ma-develop yung patience mo, pagtsatsaga mo. Di ba? Sabi dun sa Matthew 13:30, hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Decision yun ni Lord Pagsasamahin talaga yun Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin at ang trigo'y tipunin sa aking mga kamalig. So pare silang mag-grow. Kasama natin talaga yan sa buhay. Yung mga talahib na yan. Pero yan naman ang magtuturo sa atin para ma-develop yung ating po mga patience. Ma-develop yung ating love. Ma-develop yung ating kindness, goodness. Yan. I-develop niya yung ating long-suffering. Talagang pangmatagalang pagtsatsaga sa kanila. In order to endure to the end, we must develop the patient attitude described by James. Kailangan nating mag-grow at hindi madaling ma-offend sa ating pakipag-deal sa mga batang with o tares. Kailangan natin magkaroon ng mahabang pasensya, hindi nakikipagtalo, at ito'y makailang ulit ng binanggi sa salita ng Diyos. Kinakailangan tayo ay maging maganda ang pakikitungo sa kanila. Alam niyo po, kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Kung si Balaam nga, di ba, pinagsalita niya yung kanyang donkey para i-warning siya pwede niya rin gamitin. Sa ngayon, tingnan niyo po, nakakita ba kayo ng pabo pag nagulat yung pabo? Ano sinasabi ng pabo? Bago. Sinasabi, bago-bago din di ba? Bago-bago naman. Subukan mo pumunta sa manukan, tapos gulatin mo yung mga manok. Ang sasabihin sa inyo yan, bago. Sinasabihan ka na magbago Subukan niyo po, testing. Kung meron po kayong alagang pabo, subukan ninyong gulatin. Sasabihin sa inyo yan, bago. Tawa ka dyan, sige, bago naman, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon,
bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. So hindi talaga tayo makakapagtago sa Panginoon. Ang lahat yan, kung mailihin mo man ngayon yan, pagharap natin sa Kanya, malalantad ang lahat ng yan. Kaya kapatid, kung meron pa tayong lihim o buktot na kasalanang ginagawa, please, pag-pray natin sa Panginoon, ihingi natin ang tawad yan sa Kanya, idulog natin sa Kanya para tayo po ay maging mananagumpay. Sapagkat sa pagbalik po ng Panginoon, gusto niya po talaga tayo ay maka-fellowship niya, makasama niya eternally doon sa Kanyang kingdom, sa kaharian niya. Sa Pilipos chapter 2, verse 3, sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Lagi ang treatment natin sa ating sarili, laging the best yung iba. Do not think yourself highly than others. Lagi kinakailangan tayo ay lower, low profile palagi. Kahit may kakayahan ka, kahit alam mo yung mga bagay na yun, pero pag nakikitungo tayo sa iba, lagi nating iisipin na sila ay nakahihigit pa rin sa atin. Amen. Si Lord Jesus, alam niyo po, ang isang perfect example kung paano i-handle ang mga tear o yung mga talahib o yung mga pasaway. He has to deal with the tear close to Him throughout His ministry. At alam niyo po kung sino to? Si Judas. Di ba? Kailangan niyang i-deal ito eh. Sabi dito sa John chapter 6 verse 70 to 71, Jesus answered His disciples, did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Kilala niya si Judas at alam niya from the beginning na ito ang magkakanuno sa kanya. Pero pinakasimahan, pinakitaan niya pa rin ito ng pag-ibig hanggang sa araw na siya ipagkanulo nito. At malinaw na ang ibang alagad ay hindi aware na korap pala ang karakter ni Judas kahit ito'y kasama nila ng 3 years. Ng 3 taon. Wala silang idea kung sinong magkakanuno kay Lord. Kaya nagtanong sila, is it I, my Lord? Hindi nila alam eh. Sa halip na komprontahin ni Lord si Judas, ay pinakitaan niya pa rin ito ng love, ng kindness, pinakitaan niya ito ng respect, courtesy, and humility. Hindi niya ito pininpoint kaagad. At ito ang gusto ni Lord Jesus na gawin natin sa mga kapatid na alam mong kakaiba. Sila ating pakitaan ng respect, ng love, ng kindness, ng courtesy, at humility. Sapagkat itong bagong utos na ibinigay niya sa atin. New commandment I have given you, sabi ni Lord. Isang bagong utos in John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. So makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kapag tayo ay nag-iibigan, sabi diyan ni Lord. So kung gusto mo makilalang ikaw ay tagasunod ni Christ o followers of Christ, ay kailangan mag-iibigan po tayo. Huwag tayong maghusgahan. Amen. Bilang mga trigo, our responsibility is to grow in kindness, patience, and godly love, producing a healthy and good fruits. Tapusin na at hayain na natin yung anumang alitan. Tapusin na po natin yan, tapuan, hinanakitan, at hindi pagpapatawad. Kung hindi mo kayang gawin ito, kapatid, ito'y nagpapakita lamang na ikaw ay isang talahib. May ikaw isang tears. Marami nagsasabi, hindi ko kayang magpatawad. Pinatawad nga tayo ng Panginoon. Gano'n man kalaki yung ating kasalanan, bakit hindi natin sila mapapatawad? Hindi ko po malimot yung kanyang ginawa. Nilimot lahat ng Panginoon yung ating ginawa. Winife niya yun ng kanyang banal na dugo. Inalis niya kung gano'n kalayo yung silangan sa kanluran, gano'n niya inaalis yung ating kasalanan. Ba't sinasabi natin, hindi natin kayang limutin? Ang Panginoon, kaya niyang gawin. Amen. Patawarin na natin ang lahat na kasama ng loob natin, alisin natin ito sa ating puso.
Kapatid, imbis na maubos ang panahon natin sa galit, sa hinanakit, sa sama ng loob, sa hindi pagpapatawad, ay magmahalan na lang tayo. Sa mga mag-asawa dyan, na magkaaway, magbabati din naman kayo, bakit hindi ngayon pa? Bakit kinakailangan palipasin pa ng 3 days, dadaanin sa silent treatment? Diba? Magbati na kayo, magbabati rin naman Sa mga magulang, kapatid, anak, magbabati rin naman kayo. Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan paabutin pa ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa makalimutan mo na, hanggang sa yung mahal mo sa buhay na yon, inabutan na ng pagkamatay? Marami pong ganyan, hindi nakahingi ng tawad. Nagsisisi siya. Meron siyang guilt sa puso niya. Gusto mo bang maranasan ang ganun? Kaya habang tayo buhay, habang tayo malakas, magpatawaran tayo. Sinabi rin ng Panginoon, kung maghahandog ka sa Kanya at maalala mo na merong sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, sabi niya, iwanan mo ang handog mo, makipagkasundo ka sa Kanya at bumalik ka sa akin. Hindi sinasabi doon na yung kaaway mo ang makipagkasundo sa iyo para ikaw makalapit na sa Lord. Hindi, ikaw ang sabi ni Lord. Kung maalala mo na merong sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo. So that is the best way. Iwan natin yung ating handog, makipagkasundo tayo, makipag-ayos tayo, aregluhin natin, sapagkat yun ang tamang solusyon. Ang solusyon palagi ay bumalik kayo sa salita ng Diyos. Kung mag-asawa, magpasakop. Kung magulang sa anak, honor your father and mother. Yun ang solusyon. Salita ng Diyos. Doon natin ibase. Amen. Our God is a way maker. Ano man ang kalagayan mo ngayon. Kaya niya yan. Even if you don't see Him, He is working. Even if you don't feel Him, He is working. He never stop working. Kapatid, we are destined to be saved. We are destined to be saved. Huwag ka nang lalabas. Ang church na ito ay mayroong direksyong pinagagawa ang Diyos at kasama ka doon. Don't miss the opportunity. So pakinggan natin ang awit na ito. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. It's who you are. You are. That is who you are. Inaanyayahan ko po kayong manalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Sabihin po natin ang panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa akin. Hindi pa man ako isinisilang, ay inilaan mo na ang buhay mo para sa akin. Sa mga oras pong ito, Lord, ako po'y nagbubukas ng puso sa iyo, nagtatapat ng aking mga kahinaan at mga kasalanan. Ako'y patawarin po ninyo, hugasan mo ako ng banal mong dugo, maghari ka sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Alam ko po, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ay Diyos na laging merong ginagawa at nagtitiwala po ako doon. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kapatid, may request ako. Tayo pong lahat ay manalangin para doon sa mga kapatid natin na nagsasuffer ngayon sa pandemya ngayon. Maging yung mga frontliners natin, sama-sama tayo. Pagsama-sama, powerful ang prayer. Sabihin natin, yung panalangin ito, idulog natin sa Kanya. Pangunahan ko po kayo. Father, we believe, Lord, na Ikaw ang in control sa lahat, Panginoon. Ikaw ay waymaker, Lord. Miracle. Ginagawa mo ang lahat, Panginoon.
Kahit ano kaya mong gawin, Lord. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord, yung mga kapatid namin na nagsasuffer, Lord, sa sakit na COVID, O Lord my God. Ang pamilyang ito, Panginoon, na tinatamaan, Panginoon, O Lord, ng COVID, we lift them up to you, Lord my God. We pray for your mercy. We pray for your grace. Lord my God, we pray for your divine intervention. Oh Lord my God, we pray for your deliverance. Lord my God, in the name of Jesus, I pray for your healing touch, Lord. Touch them, Lord. I pray for your anointing oil, Panginoon, oh Lord my God. I pray for your blood, Lord Jesus, Lord my God. Soak each and every one of them, Lord. Kilala niyo po sila. Tinataas po namin sila sa iyo, Lord. Mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran po namin. Panginoon, lahat ng affected, Panginoon, ng pandemic na ito, Lord, tinataas namin sila sa inyo, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon, oh Lord, ang bawat sambahayang ito, Lord my God. Ang bawat mananampalataya mo, Panginoon, pagalingin po ninyo. I pray for your blood, Lord Jesus, to cover each and every one of them, Lord my God. Pinataas ko sa iyo ang bayan ng Naik, ang bayan ng Cavite, Panginoon. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Panginoon, Lord, kahabagan niyo po, Panginoon, kami. Salamat po na marami, Lord. Tinataas namin sa iyo mga frontliners namin, Panginoon, ang mga doctor, nurse, Panginoon, ang mga sanghay ng gobyerno, Panginoon. O Lord my God, dalahin ko po ang wisdom, dumaloy, magkaisa po sila, Panginoon, at dalahin ko po makontain ang virus na ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng mga gastusin ng mga kapatid yung ito, Panginoon, sa kanilang hospital bill, Panginoon. O Lord my God. Dalahin ko po, i-restore mo po ang kanilang mga physical na pangatawan, makarecover po, Panginoon, sila, Lord. Ang kanilang immune system, lumakas. O Lord my God, we lift them up to you. Kilala niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa kanila. Thank you, Father. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa inyong pakikisa. At ngayon po, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Diyos. And now, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine to each and every one of you, and be gracious to you. At dalahin ko ang pagpapala niya, tanggapin po ninyo. Masaganang pagpapala. Itong aking dalangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, see you po on next Sunday. God bless us all.